What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang notification nyo rin na mga videos. So yun guys, mag-review tayo at mag-unboxing tayo ng Zoyee ZT102L. So, ang Zoyee guys at saka Zotac ay magka-press lang po yan. Kaya kung nakikita nyo model number niya or mapansin nyo, ay ZT lagi ang simula ng model number nila sa mga ganitong itsura guys, sa packet size na digital multimeter. Okay, pero siyempre sa ibang tester nila tulad ng clamp meter, iba na po yung mga model number na yun guys. So yan nga pala, bago natin buksan guys, so sa itsura niya, anong napansin nyo guys, so nagkaroon siya ng inductor test. Ayan, inductor tester. At dito guys, ayan o, meron siya rin dito. Bali guys, symbol po yan na sa electronics, itong L na to guys ay para sa inductor. Ayan. Ito rin guys, ayan. Okay, ito yung unit niya, millihenry guys, ayan. So, ayan guys, at buksan na natin to. Ang pinagkaiba lang nito guys, nagkaroon siya ng L sa dulo. Okay? Sa dulo ng model niya. So, ang L kasi nga, ibig sabihin yun ay inductor. Ayan. So, pagkukumpare natin yan guys sa unang version yan nito guys. So, ayan, kasama test probe syempre. Kasama ang temperature sensor. So, ibig sabihin nakaka-detect siya ng temperature. Manual guys, ayan, user manual. Meron siyang kasamang pouch. Always guys, as always lagi siya nagkakaroon ng ganitong kasama guys, yung pouch na to. So ayan guys, at kung nakikita nyo, Zoyee registered ZT102L. So ito guys yung mga kapatid niya. Siyempre ito guys. Ayan guys. Kasi itong Zoyee Zotac ngayon guys, ay hindi na siya registered. So kung makakabili kayo ng bagong version nito ay nakalagay dito Zotac. Trademark na siya. TM na yung nakalagay dito. Hindi na registered guys. Okay, trademark na lang siya ng Zoyee. Kasi ito na talaga yung original na company nila guys. So, Zoyee means is Zotac instrument po yan. Okay? So, di ba guys, halos pares lang sila guys. At sabi ko sa inyo, pares yung model number nila sa ZT guys, kapag ganito packet size. At, ayan guys, so, kung pansinin nyo, ay meron pa pala ako dito, sorry. Meron pa ako isa, eto guys, oh. Zoyee pa rin. Ayan, oh. Ayan guys, okay? Ngayon, ang nangyari dito ay nagkaroon to ng tester para sa inductor. Ang ginawa niya guys ay ito, pinagsama sa isang ganito at nilagyan siya ng inductor test. Okay? So, ganun po guys ginawa nila. So, kung nakita nyo itong non-contact voltage, meron siya dito. So, dito wala. Okay? So, halos kung titignan nyo guys, halos lahat dito nilagay dito. Yun nga lang, ang count nito guys ay, ayan, 6,000 counts. Dito ulit nito ay 9,999 counts. 9,999 counts. Okay, so ayan po yung pinagkaiba. At kung nakita nyo yung sticker nila dati, ito kasi yung sticker nila dati. Ayan. So, ayan guys, talagang kumikinang na yung sticker niya ngayon. Kasi ito yung original dati, yung kumikinang. Ito ngayon yung sticker nila guys. Tapos kung nakita nyo dito sa may lalagyanan, wala siyang sticker. Kasi nga, itong lalagyanan ay pwede nilang ilagay kahit na anong kakulay nito guys. Tapos babaguhin lang nila yung nandito. So ito po guys ay original lahat. Paano ko nasabi kasi, ayan, may serial number yan. Ayan pa, ayan guys. May serial number po yan. So, hindi po magkakapares ang serial number niyan. Kasi, hindi po sila pare-pares ng badge guys eh.
Okay? Pag nakakita kayo ng pare-pares serial number, so ibig sabihin, wala yun guys, copy na yun. Talagang counterfeit na siya. So, ayan, alisin natin to. Halos pares lang naman sa dati yan guys. Kung ano yung function nito, nagkaroon lang ng itong inductor. Pero ito test pa rin natin yan guys. Hindi ko na guys gagamitin to. Gamitin natin yung bago kong test probe. So, ito yung bago kong test probe guys. Ayan. So, pwede ko palitan yung ano nyan, pin. Sorry. Ayan. So, pwede natin palitan yan ng ibang pin guys. Ayan. So, baka tanongin nyo ako kapag nagalaw to ng konti, baka magluwag na. Hindi po guys, hindi siya guys luluwag agad kasi nilagyan ko siya ng rubber sa loob. So, yung rubber ay nagpo-push para iangat to para hindi agad siya lumuwag. Okay, parang ipinupush niya para konting dalaw lang, hindi siya agad luluwag guys. Kasi pag wala yung rubber, tinry ko kasi yun guys pag wala siyang rubber at ginalaw ko konti to, lumuluwag na agad siya guys. So, lagyan ko siya ng rubber sa loob. Ayan. So, may ano kaya to? May battery. Oops, walang battery. So, ayan guys, at buksan natin to syempre. Ay, pero pala. So, ayan guys, buksan natin para... Ay, hindi pala rito. Mamaya natin guys, buksan yan. Dito muna tayo. So, tignan natin mamaya guys kung pwede siya i-upgrade sa rechargeable na 18650 or yung mga ano guys, mga lithium polymer or lithium ion na battery. Lithium ion. Ayan. So, balik natin ito dito. Sana upgradable din to guys kasi nga nagkaroon na kasi siya ng bagong selection. So, sana yung IC na ginamit dito is parehas lang sa dati. Sana ganun guys. So, ayan guys, test na natin siya. So, ayan guys, test po yan para sa voltage. Ito naman sa voltage din pero millivolts. Ito sa mga test para sa continuity, resistance. Ayan guys, pakita nyo naman So, ito non-contact voltage, inductor test, milliamps at saka amps. Ayan. So, buksan lang natin yung power supply natin guys. Tapos, ilagay ko lang to dito sa may ano natin. Wait lang guys ha. So, ano natin sa voltage, 1 volt. And guys, so tingnan natin yan guys para makakita nyo. So, yan guys ang 1 volt nya. Tapos, 5 volts. Ayan. 10 volts. Ayan guys. So, 20 volts. Ayan guys. 30 volts guys. Tingnan natin. Yung. Okay naman guys. 40 volts. Ayan. 50 volts. Ayan guys. And maximum natin guys sa power supply natin is 60 volts. Ayan. Okay guys. 59.9 volts. Okay, nag-automatic siya, nakita nyo. So, baba natin konti. Ayan, 59, tapos 60. Ayun, okay? So, nakita nyo, nagbago. Yung point niya dito kanina, pumunta na rito pag 60 volts na siya. Balik natin, guys. Ayan, guys, ito na siya. So, 59, okay pa siya. Pero pagka 60 volts kasi nga 6,000 count siya. So ito pupunta na rito guys pag 60 na siya. Ayun. Okay?
So, okay naman siya sa may voltage. Sa millivolts guys, hindi natin yan anihin. Kasi, di naman, para sa akin guys, di ko naman gano'ng ginagamit to. Pero halos ganun din, pare-pares lang naman yan eh. Tingnan nyo. Kasi baka curious kayo eh. Sabihin nyo, hindi ko ginawa guys eh. So, itetest pa rin natin para may idea kayo. So, set ko lang to sa 0.1 volt. That's 100 millivolts. Ngayon guys, so 100 millivolts. Pwede natin guys, anin yan. So, 200 millivolts, 300 millivolts, 400 millivolts, 500 millivolts, 600 millivolts. Uy. Tugdagan natin ng konti. Ay, hindi. Guys, hindi na siya, kasi, yun ang pinaka-maximum niya. 600 millivolts yung pinaka-maximum nito. Kaya pag binabaan natin ng isa, yan. Guys. Binabaan ko lang naging 590 millivolts siya. Pero pagka ginawa nating 600 millivolts, out level na siya, guys. Okay, so hindi niya na kayang i-test yung 600 millivolts sa ganito, guys. Okay? So, ayan lang. At least, alam niyo lang na gumagana talaga siya, guys. Okay? So, dito naman guys, tayo sa continuity test. So, try muna natin ang buzz mode. Tingnan natin guys. Okay. Mabilis siya mag-response. So, punta tayo ulit sa may ohms mode or sa resistance test. So, syempre, magsisimula tayo dito guys. Lagi natin ginagamit to as tester at alam nyo naman to guys, diba? So, pagka magtetest kayo ng resistance, ay any test probe guys. Kahit anong gamitin yung test probe sa resistor, baliktaran man yan guys, pwede. Okay? So, dito tayo guys sa 1 ohm. Ayan guys. Ayan. So, nasa, ano siya guys, oh. Medyo malayo siya, no, sa 1 ohm. Pero okay lang yan. So, ayan guys, 1 ohm tayo. Ayan guys, so 0.9, okay na yun. Tapos, lagay tayo sa 100, sa 10 ohms. Ayan guys, ang 10 ohms pagka nag-test kayo. Tapos, sa 100 ohms. Ayan guys. Tapos, sa 1000 ohms or 1K. Ayan guys. 10K. Ayan guys. 1 meg. Ay, ano pala 1 meg? Tuloy 100K guys. Kasi ayan o. Ayan nakasulat guys. Brown, black, orange, brown. So, 100 pala yan guys. Sorry, 100K. Tapos dito ay 1 meg na guys. Ayan. Tapos ito 10 meg na. 10 meg. Ayun. Okay guys. So, okay. Ang resistance test mode niya guys. Ngayon, punta tayo sa may diode mode. Ayan guys. So, try natin tong diode syempre. Ayan guys. Okay naman. Pag biniligtad natin. Okay, good. So, ganun lang yan guys. Okay siya guys, oh. Pag biniligtad natin, ayan guys, wala siyang continuity. So, isang direction lang siya pagka tinetest. So, tandaan nyo yan, isang direction lang ang test ng diode. Ngayon, kapag ka nakakita kayo na diode 0 lahat, tulad nito guys, tingnan nyo. Pag naging ganyan, ayan o, 0.00 something, shorted po yan kasi nakita nyo na sinashort ko yung test probe. Okay, so ayan guys, try natin to 2 volts Zener diode. So ayan, diode siya. Tapos pag binaliktad natin to, yung tester natin, kailangan meron siyang 2 volts or malapit guys sa 2 volts. Ayan, 1.5 volts. Okay, ito ay 2.2.
Ayan, 1.7. Ito naman ay 2.4. Ayan guys, 1.7. Halos magkapares lang, no? Ay, hindi. 1.70 to. Ito, 1.76. Ayan, 1.765. So, itong 3 volts, guys. So, 2.2. Yung reading niya. Tapos, 3.3 volts. 3.3 volts na Zener diode. Ito. 2.4. Ayan, guys. So, bakit ganun? Sir, bakit ganun? Pitong baba niya mag-test. Kasi, guys, yung current na ibinibigay nito, guys, ay limited lang. Okay? So, limited lang siya sa pagtetest ng mababang value ng Zener diode. Pero kapag mataas na kasi yung value ng Zener diode, guys, kahit mababa yung current na sinusupply is pwede, guys, makikita nyo na tama yung reading. Pero kapag ganito kababa, mababa na kasi ito, guys, eh. So, kailangan nito maglabas ng mataas na current. Okay? So, for me, guys, pass. Ito. Sa pagtest ng Zener diode. So, next ay sa capacitance naman tayo, guys. So, capacitor. So, dito tayo, guys, magsimula. So, try natin ang ito, guys. Dito tayo, guys, lagi magte-test sa 100 nanofarad. Ayan. Ayan, kasi ang nakalagay dyan, guys, 104. So, 100 nanofarad po yan. So, dapat meron tayong value na 100 nanofarad. Ayan, guys. Kita nyo? 99.5 nanofarad. Ayan, guys. So, ayan. Pero try natin yung picofarad. Dito tayo, guys. So, itong kabila naman ay 10 picofarad, guys. Ito 10 picofarad. Ito 10 100 nanofarad, 10 nanofarad, tapos 1 nanofarad. Okay? So, 10 nanofarad. Dapat maglabas siya ng 10 nanofarad. Yep. Maglabas siya ng 10 nanofarad. So, kaya niyang, ayan, guys, kaya niyang itest yung 10 nanofarad. So, ito kayang 1 nanofarad. Test niya. Yep. Kitang-kita niya, guys, 1 nanofarad kaya niya itest. So, try naman natin ang mas mababa sa 1 nanofarad. Ang wala tayo dito makita. 100, guys. 100. Wala dito, guys. Ito, 120. 120, pero picofarad na to, guys, eh. Masyadong mababa, 120. Ano na lang, guys, 470 picofarad. Tignan natin. Pang-apat. Ayan, guys, hindi na kaya. Sa sobrang baba na, guys. So, ayan, advice ko lang sa inyo, guys, hanggang dito lang tayo sa may 100, sa 1 nanofarad, guys. Ayan, 102 is 1 nanofarad. Ayan, guys, ito yun, guys, 102 nanofarad po yan. 1 nanofarad, 103 is 10 nanofarad, 104 is 100 nanofarad. So, try natin itong 1000 microfarad, guys. Ayan, tingnan natin. 1000 nanofarad, 1000 microfarad. Ayan. Tingnan natin, guys. Ayun. Tamang-tama. 1. Wait lang. Ayan, guys. So, 1.034 millifarad is equals to 1000 microfarad. Okay? Millifarad yung nakasulat, guys, 1 millifarad. 1000 microfarad po yan, guys. Okay? So, kaya-kaya niya, guys. So, piling ko kaya nito ang 10 microfarad, guys. Kaya niya lang i-test, sigurado ako doon. Wala lang akong guys, wala lang akong 10,000, guys. Pero ito, try natin dito sa 220 microfarad, 200 volts. Sa voltage, guys, hindi nyo naman talaga kailangan yan,
kapag nag-test kayo ng capacitance is ito lang guys lagi. Kahit nasa voltage, hindi yung basahin yan, okay lang. So 220 microfarad. And guys, 205 microfarad is still okay po yan guys. So baka tanungin niyo ako, pinang-test ko sa negative ng capacitor ay yung positive test probe. Pwede po yan guys, kahit baliktaran, tingnan nyo. Ayan. Baka kasi sabihin nyo mali ako Ayan pares na pares lang din yan guys. Ang kakalabasan yan. 203. Pag ginanito nyo, ganun pa rin yan guys, kakalabasan yan. Diba? Anong pinagkaiba? Okay? So, walang pinagkaiba yan. Kasi ang nilalabas kasi nito is frequency. Maglalabas siya frequency, ano yan guys, tag dito. Isosolve niya yung number, and then kapag nalaman niya na ang frequency nito ay, alam niya guys, kasi pabago-bago ang frequency pagka nagtetest kayo ng capacitor. So pag nalaman niya yung frequency ng capacitor mo, dahil naglabas ka sa kanya ng frequency, so magbabalik din siya ng ibang signal at nalalaman niya agad guys. Ganun po yan sa digital. Pero sa analog, pares lang din naman sa analog. Kapag nagkas kayo sa analog, diba, papalo, tapos pag binaliktad nyo, papalo na mas malakas. Ganun din guys. So, ano pa ba? Wala na. Non-contact voltage, okay lang siguro yan. Try natin guys. Nasa US ako, so yung maliit dito, ito yung live, ito naman sa kabila ang neutral, tapos ito yung ground. So sa neutral tayo guys. Yan guys, wala siyang binibigay na beep sound. So balik rin natin para sa kabila yung live, tingnan natin. Ayan guys, nakita niya. So gumagana siya guys. Sa kabila hindi siya gagana. Okay? So, laging live yung maliit sa amin. Okay? So, at least nakita nyo lang guys. Okay? So, dito naman guys ay, syempre, itetest natin guys itong transformer. Transformer lang kasi ang nagbibigay ng millihenry at saka henries. Okay, kapag ganito na yung mga high frequency guys, ano lang kasi to guys mababa yung henries nito guys, microhenries ang ano nito. Ayan. So naka microhenry kasi ang kaya nitong i-read is 6 millihenries. Saan ba yung ano niya? Ito. 6 millihenries yung kaya niya na i-test. Inductance, ayan guys. So ayan guys, 6 millihenries, pinaka maximum niya is 60 henry. Ayan guys. So hindi natin kayang i-test kasi baka itanong nyo kung kaya i-test yung mga ganitong inductor. Yung mga ganitong inductor kasi hindi siya matetest dito guys. Okay, kasi nga ito ay microhenry. Itong mga to. So, hindi siya nagiging millihenries, guys. Pero sa transformer kasi kailangan mag-rewind ng sobrang dami. Katulad niya na nakita nyo, dami nang naka-rewind sa kanya. So, ayan ay henries po ang ano niyan, ang value. So, try natin, guys. So, tignan natin guys. Ayan. Test natin. So, ayan guys. Kung nakita nyo, millihenries yung nakalagay. So, 143.6 millihenry. Ayan guys. So, yan po yung value niya. Kahit balik rin natin yan, ganun pa rin yan guys. Ayan. Okay. So, walang pinagbago. So, dito naman sa kabila, sa may main niya, ito yung pinaka ano niya guys primary, yung itong sa kabila, ito yung secondary. So sa main tayo, sa primary tayo guys, tingnan natin. Ito guys, sure na sure ako dito, henry to.
Ayan guys, so tama ako. Henry na siya guys, ayun o. So, 2.98 2.98 Henrys na siya guys. So, kahit balik rin yan, ganun pa rin yung value niyan. Ayan guys, 2.9. Almost 3. Diba? Almost 3 Henrys. Okay? Kasi halos, pagka mas parami ng, or sobrang dami na yung windings, yun nga guys, sabi ko sa inyo, tumataas yung Henry niya. Okay, so from millihenry to Henry, or from micro Henry, millihenry, at tapos biglang Henrys na yan. So ito guys, try natin kung ano yung ano nito. Kasi binawasan ko na yung winding nito, so tignan natin kung ilan yung ano nito, Henrys nito, or baka millihenry na lang to. So, bawal pala natin siyang anihin guys kasi ayun, nagkakaroon siya ng tag dito, error, nag-error yan pag ganun. So, tignan natin, isa lang yung hawakan natin. Ayan guys, so, ayan na, 6.6, ayan, millihenry. So, ayan siya guys, okay. So, kahit na wala siyang metal core, guys, so basta nakaikot siyang ganyan is nare-read niya yung Henry guys, or nakakabasa siya ng inductance. Okay, so yun lang guys. So etong mga to pag-test lang naman yan sa ampere, so hindi ko na guys kailangan yan ituro sa inyo kasi ano lang naman to magkamali ka dito guys kasi dito yan guys, putok to yan dito. Pagka nagkamali ka dito sa millihenry, milliamps guys. So ito, pag nagkamali ka dito sa milliamps, ang puputok na ano dyan guys, ito yung fuse. Pagka nagkamali ka sa amps, dito mo kasi yun nilalagay guys, ito, dito mo siya ipapasok. So pag nagkamali ka, puputok dito yung 10 amps na fuse. So now, kailangan na natin siyang i-tear down. So yun guys, buksan na natin. Tagalin mo natin dito to para mas pabilis siyang buksan kapag wala to guys. Pwede naman guys hindi tanggalin yan, kaso mahirapan kayo na iangat yung unahan kasi nga wala dito wala tayong pangaangat sa unahan. Kasi ito, gaganyanin nyo lang, hawakan dito sa gilid, tapos ipo-push down nyo lang na ganito para umangat to. Isipin nyo pag ito nakasarado, tapos inangat nyo to, hindi nyo maano, mahirap guys. So kailangan, ayan guys, hawak nyo sa gilid, tapos push down nyo to. Ayan, diba? Mas mabilis. Ngayon, yun lang. Ayan guys, iba yung number ng IC, at iba yung IC pala niya. Pag ganito yung IC guys, ang maximum nito mga nasa 3.3 volts or 3.6 volts. Kailangan natin convert. Kailangan natin lagyan ng regulator to. Pero syempre guys, pag-isipan ko kung paano ko siya malalagyan ng regulator. So ayun lang siya guys, napaka-simple na tag dito. Simple lang yung ano niya, yung nasa board. Ito yung sa 10 amps. Ito yung sa 600 milliamps. So, kaya kung nakita nyo, 600 milliamps, 250 volts. Ito naman ay 10 amps po yan. Ano sana? Wala. Wala guys, walang nakasulat. Ayun guys, 10 amps. You know, 10 amps. 250 volts din. Pero micro yung ano niya guys, fuse. Ay, sayang. Gusto ko pa naman i-convert to. Pero maka-convert ko yan. Madali lang convert yan guys. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya natin convert yan. Okay? So, kasi baka mawalan kayo ng pag-asa Pero makita niya, convert natin yan. Kasi napakalinis niya ngayon. Hindi siya tulad dati. Pero mas maganda pa rin yung dati para sa akin kasi nga kaya natin convert siya ng lithium na battery. Kasi yung IC niya is 5.5 volts yung maximum voltage.
So ito nasa 3.3 or 3.6 volts lang yan sigurado. Kahit tignan nyo, ayan, para may idea kayo guys. So ayan, yung number niyan ay SD78P953. Ayan. So pag nakita nyo kung ano yung maximum voltage niya, pwede nyo comment guys. Isa-search ko yan mamaya. Tapos tignan ko kung kaya natin talaga i-convert sa tag dito, sa rechargeable niya guys. Kasi yung mga ano natin dito, Zotac natin dito ay na-convert na natin yan. Matagal na. Ito yung matagal ko na-convert. Una ay micro USB yung nakalagay dyan. So ayan guys, convert ko ulit siya ng type C, pero pangit, diba? Ngayon guys, kasi may pangbutas na tayo dyan. So ito yung pangbutas natin guys, ayan. Kita nyo, type C din guys yung pangbutas. Ayan. So ngayon, yung etong pula, na-convert ko ng maayos guys. Diba? Type C na siya. Okay, so rechargeable silang dalawa. So ayan guys, gagawin natin to na rechargeable din. Okay, wag kayong mamawala na pag-asa, kasi kung bibili kayo nito tapos gusto niyo yun i-convert, syempre tuturuan ko kayo kung paano yan i-convert. Hindi man ako madamot guys eh. So ayan guys, at kung gusto niyo ang video ko, huwag kalimutan nyo like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys. Bye, peace.